Ten Commandments, alam naman natin na mayroon siyang dalawang bahagi, ang Ten Commandments. Meron siyang dalawang tableta, two tablets. Yung first tablet ay yung pong patungkol sa ating pagmamahal sa Diyos. Loving the Lord our God with all our heart, mind, soul, and strength. No? So yun po yung unang tablet. Lahat yan patungkol sa Diyos. It pertains to worship of God. And then the second tablet, yung yung ikalimang kautusan hanggang sa ikasampu, ito naman ay patungkol sa ating pong pakikipagkapwa o pagmamahal sa ating kapwa. Nandiyan na nga yung irespeto at mahalin ang mga magulang at lahat ng authority na nasa ibabaw natin o nasa mas mataas sa atin. Huwag magnanakaw, and so on and so forth. No? So kung mahal natin ang Diyos, yan ang mga gagawin natin. So yung unang tablet, nandito tayo ngayon sa huling bahagi ng tablet na to. So ano yung unang bahagi ng unang kautusan sa unang tableta o sa unang tablet? Love the Lord your God, no? And do not have any other gods before me. Sabi ng Diyos, no? I am the Lord your God, do not have any other gods before me. So it pertains to worship of the Lord. So sa pagsamba sa ating Diyos, yun po yung hinahayag ng first commandment. And second commandment pertains to, thou shalt not worship any idols. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na likha na mula sa kahoy, bakal, o bato, o kung ano paman, at huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. So yun po yun. So ano naman yun? Worshiping God rightly. So merong paraan kung paano kang sasamba ng tama sa Diyos. Hindi yung kung paano mo lang gustong sumamba sa Diyos sa paraan na gusto mo. Kasama sa idol worship, yung pag-aangat natin sa ating mga sarili. Masyado tayong believe sa ating mga sarili or masyado tayong makasarili. No? Kasama yon sa idol worship. Kasi ang sinasamba natin ay yung ating sarili instead of God. No? We are taking the role of God. Kagaya ng nangyari sa sitwasyon nila Adan at ni Eva, sabi ng Diyos, bawal, pero ginawa nila. Bakit? Kasi sa isip nila, tama naman yung sinasabi ng serpent. No? And at the same time, gusto nila na maging kagaya ng Diyos. So inangat nila yung sarili nila. Naka-level ng Diyos. Inaangat nila yung sarili nila. So ganun ang ginagawa natin when we are not worshiping the Lord rightly. So tandaan natin, First commandment, worship the Lord your God. Second commandment, worship the Lord rightly. Third commandment, yung last Sunday na tinalakay ni Pastor Kyle, worship the Lord reverently. No? Reverently. Actually, bago dalawang sunod si Pastor Kyle, kasama dun sa reverently, o yung, ang ikatlo, do not use the name of the Lord your God in vain. So, reverently. Huwag mong gagamitin sa hindi maganda ang pangalan ng Diyos o sa kasinungalingan ang pangalan ng Diyos. Kaya kasama doon yung vow, making a vow, o yung pagpangako, paggamit ng pangako. Kapag ka nangako ka sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng kung sino man, dapat tuparin mo. Otherwise, nagkakasala ka sa Diyos. No? So kasama doon yung reverent worship when we make a vow sa ating kapwa. Sa pangalan ng, lalong-lalo na sa pangalan ng Diyos. Kaya yung kasal, yung marriage, napakahalaga kasi you are making vows, no, in front of all the people and at the same time using the name of the Lord. Yung maging yung baptism, sabi ni Pastor Kyle, ganun din. Kapag ka binabaptize yung bata, baptizing the name of, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, kayo bang mga magulang ay nangangako sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo na palalakihin ninyo ang inyong anak nang naayon sa katuruan ng Diyos. So, kasama doon, Pag nangako yung mga magulang, then it is already a vow. Kapag brinake nila yung vow na yun, na hindi nila tinuruan yung kanilang mga anak sa pagpapalaki, na gamit ang salita ng Diyos, base sa kautusan at salita ng Diyos, then they are breaking the vow, yung sumpa o yung pangako nila. At anong nangyayari? They are using the name of the Lord in vain. Yun po yun, kapag hindi ka tumupad sa pangako mo. Yung mga ninong-ninang, yung mga witnesses, sa binyag or sa kasal, ganon din.
Kapag ka hindi tumupad sa kautusan ng salita ng Diyos, then you are using the name of the Lord in vain. Kapag ka nangako ka, lalo na sa pangalan ng ating Diyos, dapat tuparin. So ano nga yan? First is worship the Lord your God. Second is worship the Lord rightly. Third is worship the Lord reverently. No? Sa ngayon, yung pang-apat na commandment, anong sabi? Worship the Lord regularly. No? Palagi. Parati. Parati nating sasambahin ang Diyos. So, rightly, worship the Lord regularly, rightly, reverently, and regularly. So, yan yung unang tablet ng kautusan ng Diyos. It pertains to the first 4 commandments. We are now in the 4th commandment, worshiping the Lord regularly, no? Para palagian ang pagsamba sa ating Diyos. Kanina nabanggit ko na habang tayo ay nasa series, hindi ka pwedeng mamili ng iyong ituturo o ng iyong ibabahagi. No? Kailangan, kung ano yung nakatalaga na dapat ituro, mahirap man yan o madali, dapat mong ituro. Kasi yun yung gawain ng series, no? Ng series na pagtuturo o pagsamba sa ating Panginoon sa panambahan. Purihin ng Diyos kasi kanina yung genealogy, kaninang umaga, yung genealogy o yung pagkahaba-habang angka ng ating Panginoong Jesucristo, mahirap gawan ng mensahe kasi puro pangalan eh. Pero purihin ng Diyos dahil siya yung nagbibigay ng mensahe. Hindi naman yan nakabase sa kaalaman ng sino mang magpipreach o hindi yun nakabase sa talino at talent ng sino mang magbabahagi ng salita. No? So nakabase yan sa salita ng Diyos at sa revelasyon ng salita ng Diyos na maibabahagi. So purihin ng Panginoon. Bagamat mahirap siya at controversial kasi magkaiba yung genealogy according to Matthew and genealogy according to Luke. So mahirap siya dahil controversial. But praise be to God kasi siya yung gumagawa ng mabuting mensahe at inihahayag kung ano yung kabutihan niya sa pamamagitan ng account na yon ng genealogy. Ngayon, I praise the Lord once again kasi ito pong topic na ito ay natalakay ko na. So wala akong magagawa, hindi ko kailangang umiwas. Bawal akong umiwas. Kahit na natalakay ko na, uulitin ko ngayon. Purihin ng Diyos. So purihin ng Panginoon. No? Ang calling po ng Panginoon sa bawat isa sa atin is to worship God individually and corporately. Kasama po yung mga kapatiran sa isang lokal na panambahan. So there is a right time, right way to worship the Lord. There is a right time to worship the Lord and there is the right place to worship the Lord. Sabi dun sa, bakit ganun yung sinabi sa ng Samaritan woman? Sinabi ng Panginoon sa Samaritan woman, there will come a time that hindi na niya i-worship ang Diyos dito sa mountain na ito or sa Jerusalem sapagkat God is a Spirit. So ang interpretation ng marami sa atin, kahit saan pwede nating sambahin ang Panginoon. Tama po yun. Individually. But corporately, no, nang sama-sama. Tandaan po natin ang tinawag ng Diyos, si Abraham, to build a nation. Hindi niya tinawag si Abraham na maging isa lang. Di po ba? Hindi rin niya inutusan si Moses na umalis ka na sa Egypt. Hindi. Ang sinabi niya, kunin mo ang aking mga hinirang, ilabas mo sila sa Ehipto upang sila ay makapagsamba sa akin at makapag-serve sa akin. So community. Hindi yan solo. No? Hindi solo ang ating pong pagpuri at pagsamba sa ating Diyos. It always boils down to community worship when we are worshiping the Lord. At lalong-lalo na regularly, no? And it is a privilege, both a privilege and a Christian duty. No, pribilehiyo po 'yan at Christian duty. So sa Hebrews chapter 10 verse 19 hanggang 29, basahin po natin. Babasahin ko ng malakas sa translation ng NASB, no? At basahin niyo po ng tahimik sa inyong kinaroroonan. Sabi po ng salita,
Tingnan natin. Sabi po ng salita ay in verse 19, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way which He inaugurated for us through the veil, that is, through His flesh. And since we have a great priest over the house of God, let's approach God with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let's hold firmly to the confession of our hope without wavering. For He who promised is faithful. And let's consider how to encourage one another in love and good deeds, not abandoning our own meeting together, as is though the habit of some people, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a terrifying expectation of judgment and the fury of fire which will consume the adversaries. Anyone who has ignored the law of Moses is put to death without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much more severe punishment do you think he will deserve who has trampled underfoot the Son of God and has regarded as unclean the blood of the covenant by which he was sanctified and has insulted the Spirit of grace? Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Before we proceed, tayo po muna yung manalangin. Panginoon, dakilain ka at luwalhatiin sa aming kalagitnaan. Sa pagkakataong ito, Panginoon, patuloy po ninyong inihahayag ang inyong sarili sa pagtitipong ito. Kaya't muli kami po'y dumudulog ng may pagpapakumbaba. Turuan po ninyo kami upang mas lalo namin kayong makilala mula sa katuruan na inihahayag ninyo sa oras na ito. Pagpalain po ninyo kami ng inyong katalinuhan at higit sa lahat ng inyong presensya upang patuloy namin makaniig ang inyong banal na spirito at patuloy kaming manahan sa inyong presensya at kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So meron po tayong 3 bagay na kailangang matutunan, no? Kailangan na ilagay na isa puso sa katuruan ng yung 4th commandment sa araw na to. So una, what Christian Sabbath is? Sige. What Christian Sabbath is? Pangalawa, what Christian Sabbath requires? Pangatlo, what Christian Sabbath prohibits? No? Ano ba ang Christian Sabbath? Ano ba ang Christian Sabbath? Ano ba ang nire-require ng Christian Sabbath? At ano ang pinagbabawal ng Christian Sabbath? Meron pa palang pagbabawal ngayon. Akala ko ba by grace na lang? No? Tama, by grace. Pero, tandaan po natin, meron pong inihayag na paraan ng pagsamba ang Diyos sa bawat isa sa atin. No? Ganun niya inihayag yung kanyang karakter at yun ang nais niya. Ayaw niya tayong lumaking mga spoiled brat na bahala tayo kung paano natin gustong sumamba sa Kanya. No? So sa mga puntos na nakahain, parang do this, do that, di ba? Parang good works, pero hindi mali na merong ibinigay na kautusan ng Diyos at hindi mali na dapat pa rin nating sundin ang kautusan ng Diyos. Kahit na we are under grace, no, sa mga panahong ito, yet still, mananatili na dapat na tayo ay sumusunod sa kapamaraanan ng Diyos. Hindi nangangahulugan na tayo ay under grace, kanya-kanya na tayo ng pagkilos. Depende sa interpretasyon ng bawat isa sa atin. Again, kagaya nga ng sinabi natin kanina, we should worship the Lord, our God, rightly. Dapat yung tama, naaayon sa kanyang standard. No? Reverently. Huwag nating baluktutin yung kanyang sinasabi. And regularly. Ito na yun, no? Yung regularly. So, mali yung do this, do that when it pertains to salvation. Yung parang earning salvation. Yung gagawin ko to para masave ako. Gagawin ko to para pagpalain ako ni Lord. Gagawin ko to para i-bless ako ni Lord. No? Gagawin ko to, mabuting gawa, para sa ganun, makita ng ibang tao at purihin ng Diyos dahil sa akin. Ang galing, ano? So, mali po yung ganong kapamaraanan. Yung do this, do that.
Pero when we are doing something for the glory of God, nang siya ang naitataas at naluluwalhati ng ayon sa kanyang kalooban at kaluwalhatian, then wala pong mali doon. We are walking our lives under grace kapag ka ganon, no? So, mali kung iniisip natin na we can earn anything, lalong-lalo na ang salvation, dahil sa ating mga ginagawa, no? So, kaya importante na maunawaan natin ng lubusan kung ano nga ba talaga ang Christian Sabbath, no? What is Christian Sabbath? What Christian Sabbath is? Sige, next slide. So, the Christian Sabbath is also called the Lord's Day. Pareho po yan, no? Ang Christian Sabbath. It is also the Lord's Day derived from God's fourth commandment. Tandaan po natin, sabi ng Panginoon, we should remember the Sabbath day to keep it holy. On it you shall do no work. In 6 days, the Lord had finished all the creation, and He rested on the seventh day. For that reason, He blessed the Sabbath and made it holy. Yan po yung sinasabi. So sabi po ng fourth commandment, 6 days is work days, and the seventh day is Sabbath day. So yun po yung sinasabi ng fourth commandment, ano? Pero, ang tunay po na kahulugan ng Sabbath, the Sabbath literally means, what the Sabbath literally means is quietness, rest, or ceasing from labor. So yun po yung tunay na kahulugan ng Sabbath. Ibig sabihin, kapayapaan, kapahingahan, or pagpapahinga sa pagtatrabaho from labor, no? Hard labor, or even, lalong-lalo na, ceasing from sin. No? So, magpapahinga ka sa kasalanan. Kaya nga sinabi, keep it holy. So, kasama po yun, ano? So, ang ibig sabihin po ng Sabbath ay rest at hindi po 7, ang literal na meaning ng Sabbath. God so called the day which He set apart to His own public worship, a time set apart for the performance of things which belongs to the worship of God. So, 6 days, gawin mo ang dapat mong gawin. Lahat ng trabaho mo, lahat ng pinagagawa sa'yo, lahat ng gusto mong gawin according sa kalooban ng Diyos, no? Nakabase sa morality ng salita ng Diyos, gawin mo, no? And then for the seventh day, sumamba ka sa Panginoon. So, you should find time to rest, to worship the Lord. At ang purpose daw po ay resting in the Lord, no? Resting in the Lord. So, yun po yung purpose ng Sabbath. Para mag-worship sa ating Panginoon. So God has set apart the Sabbath for divine worship, that it may be a monument of creation which He has accomplished in 6 days. Tandaan po natin, 6 days ginawa ng Diyos ang creation. Anong una niyang ginawa? The light, no? Let there be light. And then so on and so forth. So after the 6th day, na nalikha na maging ang tao, anong sabi ng Panginoon? It was very good. And then He rested. Matapos niyang gawin yung kanyang trabaho. Ganon din ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. We should work and find joy in our work and then find time to rest in the presence of God. No? So, ideally, dapat in 6 days, matapos mo yung trabaho mo. Paano kung di mo matapos? Ang Panginoon, nagpahinga siya nung matapos niya yung kanyang ginagawa. Di anong ginagawa mo? Kapag ka hindi ka tumigil after ng 6 days para magtrabaho, and then on the 7th day, hindi ka tumigil dahil hindi mo patapos yung trabaho mo. Anong ginagawa mo? You are putting yourself sa standard ng Diyos. Siya kaya niyang tapusin. Ikaw hindi mo kaya. No? So, paano gagawin mo? Hindi mo kaya, pipilitin mo. Di napagod ka dahil pinilit mo. After mong mapagod, what comes next? Madi-disappoint ka dahil hindi mo pa rin natatapos. After mong ma-disappoint, what comes next? No? Madi-discourage ka. After discouragement, what comes next? And so on and so forth. Hindi matitigil. Ano nangyari? Hindi ka na nakapagpahinga.
No? Hindi ka na nga nakatapos ng trabaho, hindi ka pa nakapagpahinga, na-discourage ka pa, ang mas masaklap kung nasiraan ka pa ng ulo dahil sa kaiisip sa gusto mong tapusing trabaho. So yung constant care po ng ating Panginoon, bagamat tinapos na niya yung creation, pinaramdam niya pa rin yung constant care, preservation, at saka yung government na in-exercise niya over all the works of His hands from that day onwards. For His own glory and for the salvation of His people. Ika nga, Sabbath is a day of worship and of commemoration of God's wonderful works of creation. So yung Sabbath is a reminder that men, after God's own example, should take time to rest from His own work to celebrate the praises of His Creator. No? Sabi nga po ni Thomas Boston, ano yung sabi niya? The work of creation was performed in the 6 days and nothing was made on the 7th day. So that, anong sabi niya? Okay, next slide, Ate Gabi. So that, tingnan niyo the first day of that the man saw was a holy day. Ang Sabbath day po, yung day of rest, ay 1 day younger sa lahat ng creation. 1 day younger sa tao. So, matapos gawin ng tao, anong bumungad sa kanya? Kapahingahan. Imagine niyo yun? Kapahingahan ang unang bumungad. Anong ginawa ng Panginoon? Lahat ng kailangan ng tao, inilatag na, ginawa na, and then He created man according to His image. Male and female. No? And then, kinabukasan, anong sabi ng Diyos? Magtrabaho na kayo. Hindi. Ang sabi ng Diyos, magpahinga tayo. No? Let us rest and enjoy one another's company and worship me as your Creator. So, in the first day of existence of men, no, of male and female, they worship the Lord, for they have been given rest by God. Quietness, calmness, a day to revere the Lord and worship Him. No? So, yun po yung ginawa. Anong sabi? That man, sige, balikan mo, that man might know the great end of his creation was to serve the Lord. Hindi work, kundi serve the Lord, worship the Lord, honor the Lord, and celebrate the Lord. Yun po yung ginawa ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng Sabbath. No? Hindi yung 7th day, kung hindi yung kapahingahan na nagmumula sa Diyos. So, bakit naman po naging Sunday ngayon ang Sabbath? Ang mga Hudyo, sineselebrate nilang Sabbath as ikapito. Bakit siya naging Sunday? Ang Sunday is the first day. Bakit siya naging first day? Kasi nga, kung titignan nating maigi, kailan nagpahinga ang mga tao? First day of creation. First day after everything was created to celebrate God. So bakit ang mga Kristiyano nagse-celebrate ng Sabbath day ng Sunday? Kasi ito po yung resurrection. Traditionally, ito po yung ating paniniwala na nag-resurrect ang ating Panginoon on the 7th day. On the Sunday. No? On the first day of the week. No? Ano ngayon ang sabi ng salita ng Panginoon? If anyone is in Christ, he is a new creation. So first day of your new creation is when you believe in the Lord Jesus Christ at na-fulfill yung bagong creation sa iyo nung siya ay nabuhay mula sa kanyang pagkakamatay. Amen po ba tayo doon? Di ba napakabuti ng Panginoon? Imagine ninyo, ang Sabbath rest ng bawat mga Kristiyano ay yung fulfillment ng lahat ng kailangan ng law. So that wala na tayong aasikasuhin pang law. Kung hindi ang sumamba sa Diyos. Magpuri sa Kanya ng tama, reverently, and regularly. Amen po ba tayo doon? No? So, 6 days, we shall work. 7th day,
we shall rest. Paano po yun, Pastor? Pwede ko po bang gawin na 6 na araw ako magtrabaho? Halimbawa, Monday, magtrabaho ako. Tuesday. So, pagdating ng 7th day, Sunday. O tama yon. Dahil first day na ngayon, yung Lord's Day na ngayon, ano? Paano kung Sunday may trabaho ko, Pastor, at ang day off ko is Thursday, Friday? Pwede ba akong magsimba ng Thursday and Friday? Hindi. Bakit ka magsisimba ng Thursday and Friday? Itinalaga nga ng Panginoon yung Sabbath, yung Christian Sabbath Day, yung Lord's Day. Paano yan? Hindi na ako makakapagsimba. Kaya nga, doon natin titignan, at kaya nga natin pinag-aaralan ito so that we may know kung bakit at paano tayo dapat sumamba sa ating Panginoon. Meron kasing nagsasabi 6 na araw, sambahin mo ang Panginoon, magtrabaho ka, and then kahit na anong araw pa yan, pwede kang sumamba sa Panginoon. No? Tama po yun. Pero yung mali kung ipapalit mo sa Sabbath o Christian Sabbath ang anumang araw bukod sa Lord's Day or Sunday. Bakit siya mali? Kasi ang inutos ng Panginoon is for us to celebrate Him on the Lord's Day, the first day of creation, of new creation. No? So, yun po yun, ano? So, tama na dapat kahit anong araw pwede nating sambahin ng Panginoon individually. Pero corporately, kailangan sa Lord's Day lamang po or sa Sunday. Tandaan po natin na ang Sabbath ay inihayag ng Diyos unang araw matapos ang creation ng tao. Hindi po ito unang inibinigay kay Moses sa Mount Sinai. So bago matapos ang creation, inutusan na. Remember the Sabbath. Yun na yun, ginawa. The Lord blessed the Sabbath. Sabi sa Genesis chapter 2, verse 3. Okay, next slide. Then God blessed the 7th day and sanctified it because on it He rested from all His work which God has created and made. No? Therefore, God also blessed and sanctified man as he entered God's rest during the first day of the completion of God's creation. So, unang araw, blines ang tao. Unang araw, pinagpahinga ang tao. Kaya yun po yung tinalaga na araw ng Diyos para siya isambahin, purihin, at luwalhatiin ng sama-sama, corporately. No? Pero dahil po sa kasalanan, nasira po yung magandang relasyon natin sa Diyos. Kaya, nagkanya-kanya tayo ng interpretasyon. Kailangan Sabado lang. Kailangan pwedeng kahit anong araw. Kailangan sa simbahan lang. Kailangan hindi pwede. Okay lang kahit na nasa bar ka na pupuri sa Panginoon. Nasa inuman, sumasamba ka sa Panginoon. Nasa, ano tawag mo nito? Sa ano yun? Mga stand-up comedians. No? Kahit nasa party-party ka, pwede kang sumamba sa Panginoon. Pwede kang tumawag sa Panginoon kahit saang lugar, pero yung tamang pagsamba, may itinalagang lugar ang ating Diyos. No? Corporately. Individually, kung kailangan mo ang Panginoon, pwede kang tumawag sa Kanya individually. Kahit nasaan ka. No? Pero, sa tamang pagsamba, mayroong tamang oras nang sama-sama ang Kanyang mga hinirang. Amen po ba tayo doon? So, dahil nasira yung ating relasyon sa Diyos, nasira din lahat ng dinisenyo ng Panginoon sa pagkakaunawa ng tao. But praise be to God, kasi napakabuti niya, siya rin yung gumagawa ng kapamaraanan para manumbalik tayo sa pag-unawa sa kanyang kapamaraanan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Now we can enter the rest through Christ's completed redemptive work. Kasi nabuhay na magmuli ang ating Panginoon. Kaya nga paalala ni Pablo no? Kung wala ang resurrection, bali wala ang pananampalataya namin. Sabi niya, kung wala ang resurrection, bali wala yung pinaniwalaan ng mga Old Testament saints. Kung wala ang resurrection, bali wala ang pinagpapagalan namin, sabi ni Pablo. Kaya napakahalaga ng resurrection, which happened to be the first day of the week. And so we should commemorate this resurrection of the Lord to worship Him, honor Him, and revere Him sa Kanyang ginagawa. And we should do it regularly. Kaya siya regular.
Yes, natapos na yung kanyang muling pagkabuhay at hindi na siya muling mabubuhay na muli dahil nananatili na siyang buhay after nun. Hindi na siya namatay na magmuli. No? Isang beses lang siyang nabuhay na magmuli. Pero we need to celebrate His resurrection, the Lord's Day, regularly so that we can have rest. Enter the rest of our Lord Jesus Christ. No? So, the day of resurrection has also been prophesied to be a very significant day of rejoicing and celebrating. No, akala natin New Testament lang, pero Old Testament pa lang, prinapesay na yan. Sabi ng awit, 118:22, anong sabi? A stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This is the day that the Lord has made. Let's rejoice and be glad in it. Kailan naging cornerstone ng ating Panginoon? Upon the completion of His mission dito sa earth. Yung kanyang muling pagkabuhay, He became the chief cornerstone. Siya na yung prophesied chief cornerstone at naganap yan nung siya yung muling nabuhay mula sa kanyang pagkakamatay. Anong sabi? Yung kanyang pagkabuhay is the day which the Lord has made. So let us rejoice and be glad in it. So let us celebrate, no? Kamatayan po ng Panginoon ang tinutukoy dyan ng propesiya na yan. Hindi po yan sa ano pa bang ibang bagay. Kaya tinawag ito ng mga apostol na the Lord's Day. Kaya mali po na sabihin na kahit anong araw ay pwede tayong magpahinga sa pagtatrabaho at magpuri sa Diyos kahit na walang ibang kasama. Tama, pwede natin gawin yan, pero mali kung sasabihin natin na substitute yan o hindi na kailangang pumunta sa simbahan kasama ang mga mananampalataya tuwing linggo para mag-celebrate ng kanyang kabutihan, ng kanyang muling pagkabuhay dahil any time of the day o any day of the week, any day of the year, pwede ko namang sambahin ang Diyos. Inilalagay mo po yung iyong level sa level ng Diyos kung ganun ang iniisip mo. Inihahambing mo ang iyong sarili sa Diyos dahil sa pagdidesisyon mo. Na? Pangalawa, what Christian Sabbath requires. Ano daw ang kailangan? Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold firmly to the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Sino daw yung faithful? Yung nangako. Sino yung nangako? Ang Diyos. No? Siya yung nangako. Kaya panghawakan natin yung kanyang pangako. Let us hold firmly to the confession of our hope. Ano yung confession ng ating hope? Yung pangako ng Diyos. No? And let us consider how to encourage one another in love and in good deeds. So ano daw ang requirement? Hold firm to the confession of our hope without wavering. Anong ibig sabihin ng without wavering? Nagwe-wave ng ganon? Hindi. Without wavering ng walang humpay. No? Huwag kang mapanghinaan. Yun po yung ibig sabihin yan. No? This means that we should never doubt the love of God for us in Christ. Isipin mo kapatid, at huwag kalimutan na sa gitna ng napakapangit nating kondisyon, dulot ng kasalanan, ang Diyos mismo ang nagbigay ng kapamaraanan para tayo ay makabalik sa kanyang kapahingahan. Now, because of sin, hindi tayo makapagpahinga. No? We grow weary. Day after day after day. Lalo na kung meron tayong mga alalahanin. Napapagod tayo. Pero purihin ng Panginoon, siya ay tapat. So ito po yung eternal hope na meron tayo in Christ. Sabi ng Hebrews 10:10, by this will, o kaninong will yan? Sa will ng Diyos. We have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all time. No? So we have been sanctified. Anong ibig sabihin ng sanctified? Nilinis tayo ng kanyang dugo. Eh kung malinis na, di wala na tayong kasalanan. Hindi. Meron pa rin tayong kasalanan. Pero sa harapan ng Diyos, we are cleansed by the blood of God. Malinis tayo sa harapan ng Diyos. Pero sa harapan ng isa't isa sa atin, no? Sasabihin mo bang,
Mabait lang yan sa harap ng tao. Di ba? Ganun tayo eh. Sa harap ng tao, pero pag walang nakakakita, sama na ugali niyan. Di ba? So para sa mga tao, nananatili tayong makasalanan. Pero para sa Diyos, dahil kay Kristo, tayo ay malinis na. We have been sanctified in the standards of God by the blood of Christ. Yun po yun, mga kapatid. No? So in creation, God gave us ourselves. Sabi nga, no? Anong binigay ng Diyos sa atin sa creation? Yung ating buhay. Tayo. No? Kaya tayo nabuhay ngayon dahil merong creation. Sumablay nga lang, pero buhay pa rin tayo. No? In redemption, o yung muling pagkabuhay ng Panginoon, anong kanyang binigay? Himself. Binigay niya yung kanyang sarili so that we can be reconciled to God. The Lord's Day requires us to celebrate it whole day. Yan ang requirement. Kaya nga po ito tinawag na Lord's Day. Remember the Sabbath day. Hindi niya sinabing remember the Sabbath hour. Hindi niya sinabing remember the Sabbath half day. Ang sinabi ng Diyos, remember the Sabbath day. Remember the Lord's Day. No? So isang buong araw na pagsamba, pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos, pag-awit, no? Pakikipagkapwa at pagpuri sa Diyos. Isang buong araw. Sabi nga ng Hebrews chapter 10 verse 24, let us consider how to encourage one another in love and in good deeds. According to Heidelberg Catechism, this is what the Lord requires of us. Sige, basahin po natin. What is God's will for you in the fourth commandment? Ano daw po? Sagutin po natin. First, anong sabi? That the gospel ministry and education for it be maintained, and that especially on the festive day of rest, I diligently attend the assembly of God's people to learn what God's word teaches, to participate in the sacraments, to pray to God publicly, and to bring Christian offerings for the poor. Secondly, ano daw? That every day of my life I rest from my evil ways. Let the Lord's work in me through His Spirit, and so begin in this life the eternal Sabbath. So ayun pala yung main objective ng Panginoon, bakit niya tayo pinagse-celebrate ng Sabbath regularly. Para maging accustomed na tayo sa eternal Sabbath. Imagine mo, no? Pag meron kang gagawin na bago mo palang gagawin, sa palagay mo kaya expert ka na kagad? Imposible, hindi po ba? Nung naalala ko ng mga bata pa kami, ang kasabihan, para matuto kang magbisikleta, anong kailangan? Kailangan sumemplang ka muna. Madisgrasya ka muna o makadisgrasya ka muna. Yun, doon ka matututo. No? Bakit? Kasi mag-iingat ka na. Pero magpa-practice ka regularly. Hindi kakayanin ng isang sampa mo pa lang sa bisikleta, pinapalipad-lipad mo, pinapaganon-ganon mo na. Hindi pwede. No? Kailangan matutunan mo. No? So, merong practice pala. At yun ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. That we should be accustomed for eternal rest with God Himself sa Kanyang kaharian. Amen po ba? Yung fourth commandment is an everlasting commandment. It is to be observed every Lord's Day, which is Sunday. God designs that there should at all times be a public ministry of the church, and that there should be assemblies of the faithful to which His doctrine may be preached. No? So anong mga bagay daw po na dapat nating tandaan in keeping the Sabbath holy? Kasi sabi ng Panginoon, keep the Sabbath holy. So paano mong gagawing holy yun? No? Pag sinabi kasing holy, nakakatakot no? Parang ganun na nakakatakot Ang holiness pala ng Diyos yung karakter niya. Kasama yun ang pagmamahal niya. Kaya pala ganun. Pag sinabi ng Panginoon, keep it holy, we must remain in His love. Yun pala yung ibig sabihin nun. At ano yung dapat nating paghandaan to remain in His love and celebrate His goodness and faithfulness? Ano yun? Tatlong bagay daw kailangan nating paghandaan. Una, yung preparation.
Anong gagawin sa preparation before the Lord's Day gathering? Mag-prepare ka na. Sabado pa lang, ihanda mo na yung damit mo. Plansyahin mo na kung kinakailangan plansyahin. O kung gusto mong gusot mayaman, okay lang. No? Okay lang din. Pero dapat handa ka sa pagpunta sa Sabat. No? Gusto kong mag-offer sa Panginoon. Pero papunta ka rito. No? Bigla kang nadapa. Gumulong yung 2,500. Alam niyo ba yung kwento na yun? No? Yung bata, binigyan ng 2,500 ng nanay. Anak, pumunta ka sa simbahan, yung 5 piso, pang bili mo ng candy, itong 5 piso, pang offer mo sa sa tithes. Matakbo yung bata, ang saya, nadapa. Gumulong yung 2,500. At pag-anong-ganon sa Tapos nalaglag yung 5 piso sa kanal. Ay, nalaglag yung pang tithes ko. Kidding aside, no? Kidding aside. Hindi naman doon yung focus natin. Ang focus natin, yung Lord's Day celebration. Come as you are, but not as a sinner na pretentious na mabuting tao. Na, tandaan po natin yun, ha? Come as you are. Anong ibig sabihin ng come as you are? Ibig sabihin, yung repentant heart na lumalapit tayo sa Panginoon. Hindi tayo lumalapit sa Panginoon para mabawasan lang yung kasalanan natin. Kung hindi para malinisan ng buong buo ang ating pagkatao, sapagkat siya lamang ang may kakayanan na maglinis sa bawat isa sa atin. E paano yung pag-alis mo ng simbahan? Makakagawa ka na naman ng kasalanan. Ang Panginoon mismo yung nagsabi, no? Na sa mundong ito, talagang naglalakad ka, madudumihan ang paa mo. Kaya kailangan hugasan ng hugasan ang paa mo. No? Anong sabi? Yung paa. Huwag yung hugas kamay lang. Hugas ng paa ang kailangan. Pag hugas kamay, ibang klase na yun, Nagiging pretentious na yung hugas kamay. At sino yung maghuhugas ng paa? Ang Panginoon ang naghuhugas ng paa ng bawat isa sa atin. So in preparation pa lang, dapat paghandaan natin. Yan ang requirement. During celebration, anong dapat mong gawin during celebration? We need to focus on the Word of God and avoid anything that would hinder our fellowship with God. Kaya tayo, we try as much as we can to practice na kapag meron nang nagsimula na ang worship service, ang paghayag ng salita ng Panginoon mula sa awitan, no? Hanggang sa yung worship lead, hanggang sa message, hanggang sa pagbibigay ng sacraments. As much as possible, we discourage ang ating mga members na merong gawin pa. Mag-cellphone, magluto, bumili, no? Ano-ano pang bagay. We discourage. Kasi kailangan nating mag-focus sa salita ng Panginoon that cleanses each and every one of us. No? So, during celebration, kailangan. Contemplation. Ano naman yung ibig sabihin ng contemplation? Pagkatapos ng gawain. Pag uwi natin sa bahay, let's have a moment of silence. Ano ang nangyari during the worship service? Ano ang inihayag sa iyo ng Panginoon? At paano ka magre-respond sa inihayag sa iyo ng Panginoon mula sa kanyang salita? It is therefore clear from the scripture, mga kapatid, that one of the duties we owe on the Sabbath day is a diligent and conscientious attendance upon all the ordinances of God and the duties of His worship appointed to be performed on this day. No? God is said to sanctify the Sabbath, sabi sa Genesis chapter 2, verse 3, because He instituted it for divine worship. So, itinalaga niya ang araw na to para sa divine worship. Na? Tandaan po natin mga kapatid, ito malinaw na malinaw. Ang neglect po sa ministry of the church leads directly to a neglect and corruption of the doctrine and worship of God. So kapag binabaliwala natin ang attendance natin sa simbahan, every Lord's Day, every Christian Sabbath Day, anong ginagawa daw natin? No? Dinadala po natin yung sarili natin sa corruption ng pagsamba sa Diyos. Kinokorrupt natin yung pagsamba sa Diyos. No? Yung buhay po natin ang nakukorrupt, hindi yung mata lang natin. Yung buhay natin, nakukorrupt. No? Hindi lang po yung mata. Ang kautosan na ito ay binigay.
Ang kautusan na ito ay ibinigay ng ama o sa mga ama ng tahanan para ipatupad sa kanilang mga pamilya or head of the family. Kung ikaw ay single parent, then ito ay inihayag sa iyo ng Diyos para ilatag mo sa iyong anak, no? Those who are under you, at ituro sa kanila ang tamang kapamaraanan kung paano sambahin ng Diyos, dapat regularly na matutunan nilang sambahin ng Panginoon. Third point, what Christian Sabbath forbids? Ano naman yung pinagbabawal? Sabi sa Exodus chapter 20 verse 10, "But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. On it you shall not do any work." So huwag kang magtatrabaho. Wow, ang sarap. Huwag kang maglalaba. Wow, ang sarap. Huwag kang magluluto. Wow, ang sarap. Huwag kang mamamalansya. Huwag kang mamamalengke. Ang sarap, di ba? Pero mali. Hindi po yun ang ibig sabihin ng you shall not do any work. Ganyan po nagkamali ang mga Pariseyo ng Israel. Ganyan po nagkamali ang mga Israelite. Akala nila, ganyan ang talagang sinasabi ng Diyos. Kaya pinagbintangan nila ang Panginoong Hesukristo nung nagpagaling during the Sabbath. No? Na you are of the devil. Hindi na gawain ng Diyos yan. Magpapagaling. O, sinupalpal sila ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Sino sa inyo kung yung kanilang donkey ay nahulog sa kanal? During the Sabbath ay pababayaan ninyong mamatay. Kayong mga hipokrito, sabi ng Panginoon. Hipokrito. Bakit? Kasi gagawin talaga nila, ililigtas nila yung kanilang mga donkey o kung anumang mga hayop na alaga nila. Kasi it would cost them so much money para palitan yun. No? Pero kapag kaibang gagawa ng ganun, kinokondenan nila. Pagka sila, pwede. Pagka iba, sablay. No? So sabi niya, on it you shall not do any work. Ano pa? You, your son, your daughter, your male slave, or your female slave. Bakit kailangan kasama sila? Kasi pag sila nagtrabaho, paano pag nagtanong sa'yo, yung assistant mo sa bahay, "Kuya, paano kung gagawin to?" Eh, nagpapahinga ako, hindi pwede. Di ba? Hindi pwede yun. Mali. Kaya dapat magpahinga na rin sila. Kaya dapat magpahinga na rin sila. Ngayon, paano mong utusan yung kasambahay mo sa bahay ng linggo? Inday, habang nagpapahinga ka, magwalis-walis ka. Ayun. Joke. Kidding aside, no? Mali pa rin po yun, no? Mali, ano? Ano sabi ng Hebrews chapter 10? Not abandoning our own meeting together. This is how we celebrate. Now, it forbids us not to attend the worship service. Pinagbabawalan tayong huwag umattend. Ini-encourage tayo na umattend. So, bawal ang unahin ng trabaho bago ang worship. Yun po yung ibig sabihin yan. No? Bago ang worship sa Panginoon. The Lord's Day is a day of holy rest. All secular work must be suspended. Lalong-lalo na yung pangungupit, pagnanakaw. No? Lahat yan must be suspended as it is a defilement of the day of the Lord, blessed and declared holy. So ano po ang rason? Bakit kailangan itigil ang lahat ng gawaing sekular? No? Bakit defilement agad? Hindi po ba pwedeng busy lang? Kaya kailangan talaga gawin yung trabaho? Kaya hindi nakapagsimba? That's exactly the point, mga kapatid. Worship to God should be prioritized. Anything should come next. Dapat mauna ang pagsamba sa Diyos. Amen po ba? Most especially on the Lord's Day. So what the Sabbath forbids, the Lord's Day or the Christian Sabbath forbids us to omit any of the duties required on this day, whether in whole or in part. The Lord's Day forbids us to neglect of the public exercise of God's worship, sabi ng Hebrews 25. Pero of course, sa lahat ng rule, merong exception. Maging sa commandment ng Panginoon, pinapayagan naman ng exemption. Kaya nga ang Panginoon, kinontend niya yung pagkakaunawa ng mga Pariseyo. Mali kayo ng pagkakaintindi. Sabi niya, the Sabbath is made for man and not man for the Sabbath. Yun po yung sinabi. Pinagpapahinga ka ng Diyos. Imagine, ang Diyos ang nag-uutos sa'yo, magpahinga ka. No? Ay ang problema, ang pagkaintindi, pahinga na wala nang gagawin, mali.
ang gagawin mo, you will worship the Lord. Yun ang kapahingahan. Kaya nga ang invitation ng ating Panginoong Jesucristo, come to me, all of you who are burdened and heavy laden, for I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Merong yoke, merong burden pa rin. Pero it is light. Lighter than the world can offer. Much, much lighter than the world can offer. Tandaan po natin yan, mga kapatid, no? So, ano yung mga exception naman? Sige, Ate Gabi. Ang mga exception, ito yung works of necessity, acts of mercy, and those who are providentially hindered. So, exemption po yan. Pwede nating i-consider as exception. So, meron pong dalawang uri ng works of necessity, permanent and occasional. Ang permanent works of necessity, yung pagluluto sa bahay. Pag di ka nagluto, ano kakainin nyo? Pastor, bibili na lang kami. O di, naghanda ka pa rin, nag-prepare ka pa rin ng pagkain. So, yun yung permanent para magpatuloy ang inyong nutrition. No? Hindi kayo mamatay sa gutom. If you don't eat, sabi nga ni Jimmy Santos, you die. Di ba? Sabi nga ni Jimmy Santos, di ba? Kailangan kumain. So, kailangan may preparation. So, exemption yan. Yung permanent na works of necessity. No? Ano pa yon? Etong preaching. Paano kami magpe-prepare ng preaching namin sa inyo? Invento lang? Hindi Gagawin namin yan. No? Kami mag-aaral ng salita ng Panginoon when we preach. Nagtatrabaho kami. Di po ba? Paano yan? Kayong mga pastor nagtatrabaho, kayo nakikinig. Kami mga pastor nagtatrabaho, kayo nakikinig. Kayo nagre-rest sa salita ng Panginoon. Kami naghahayag, nagtatrabaho. Eh di paano yan? Papatayin kami ng Diyos? Hindi. Works of necessity. Kailangan po naming ihayag ang salita ng Panginoon. That is why we need to prepare for whatever the Lord would deliver. Whatever message the Lord would deliver para maihayag yung kanyang pagmamahal at katapatan. No? Tandaan po natin yan, mga kapatid. Ano pa yung mga permanent na works of necessity? Yung pag-travel mo. Kasi noon, pag nag-travel ka, during the Sabbath, papatayin ka. No? Pag nag-travel ka ng mahigit 800 meters. So, ang 800 meters, magmula po sa gate ng San Jose, hanggang doon sa kanto ng San Lorenzo pala, sorry. Yung gate ng San Lorenzo, hanggang doon sa kanto ng yung 7-Eleven doon, o yung Samgyupsalan, yun lang natatanda ko doon, Samgyupsal. No? Yung building na yon, yung kalye yung kung saan maraming nababangga dahil sa U-turn doon, 800 meters po yun. So pag nag-travel ka ng ganun kalayo, lumagpas ka ng ganun kalayo, work na yun. Bawal na yun sa Sabat. Ganun ang pagkaintindi nila. Eh, paano yung mga taga-ibang lugar? Si Ate Carmela, galing pa ng to. Paano yan? Papatayin siya ni Lord. Buti na lang, tayo ay by grace. No? So, yun po yung nun. Magta-travel ka papunta sa works o sa place of worship kasama ang mga kapatiran. So, that is a necessity. No? Kailangan mo mag-travel. Ano pa ba? Yung mga naman, yung temporary naman, kagaya ng mga trabaho. Halimbawa, yung pagiging doktor, mga nurses, mga medical personnel, no? Ano pa ba? Mga bumbero, pulis, no? Militar. So, yan yung mga temporary. At halimbawa, nagkaroon ka rin ng trabaho ng Sunday dahil bago ka pa lang, pero hindi yan sa temporary works of necessity. Mamaya yan papasok sa providentially hindered. No? So, yung trabaho ng safety para sa komunidad, yung trabaho ng service para sa mga tao, no? May excuse ka after mong magsamba sa Panginoon. Kagaya halimbawa, nagtitinda ka ng makakain ng mga tao, pwede ka naman magsara. Mas maganda kung magsasara ka. Pero kung sa lugar ninyo, yung pagkain mo kasi masarap, kaya dinudumog, masustansya, kaya binibili, pwede ka naman magtrabaho.
Pero unahin mo yung pagsamba sa Diyos. Huwag mong kakalimutan ang pagsamba sa Panginoon. That is works of necessity. Pero temporary po yun. Kasi hindi permanent yun. Tandaan po natin, no? Bakit siya hindi permanent? Kasi mauubusan ka rin ng lakas. Amen po ba? Mauubusan ka rin ng lakas, kakailanganin mo pa rin talagang magpahinga. No? So, yung trabaho para sa safety ng komunidad. Yung acts of mercy pala yun, yung ano? Yung the acts of mercy, yung may tindahan. No? Acts of mercy yun. Yung mga may tindahan na kailangan ng komunidad. Ano yun? Yung pagkain. SM, hindi naman acts of mercy yun. Hindi naman kailangan ng komunidad eh. Papalamig ka lang. Sa church ka na magpalamig. Di ba? Papalamig ka rin lang naman pala sa mall. Sa church ka na magpalamig. Kita mo nga dito, nanginginig na kami dyan. Di ba? So, pinapayagan po ang ganitong mga pagtatrabaho as seen in the example of the Lord Jesus Christ, yung acts of mercy. Pagbisita sa mga may sakit. Bakit kaya hindi nakapagsimba? Kasi bumisita po ako sa namatayan. No? Bumisita po ako sa patay, Pastor, kagabi. Napuyat ako. Anong patay ba binisita mo? Yung patay sindi, Pastor? Patay tayo dyan. Dali tayo doon. Di ba? Sablay po yun. Maling-mali. Kailangan yung totoong acts of mercy. Nakiramay ka talaga, bumisita ka sa may karamdaman, pinag-pray mo, malayo yung babalikan mo, pero kung makakabalik ka rin lang naman, no? Eh di bumalik ka, unless na lang, pag dalaw mo dun sa may sakit, ikaw na rin ang nagkasakit, na-confine ka, then excuse ka. Na? Ginagawa lang po nating light, ano, mga kapatid, pero yun po yung totoo. Ini-excuse lamang yung mga ganyang klase ng gawain ng Panginoon. Ano naman yung providentially hindered? Yung halimbawa na sinabi ko kanina, bago ka sa trabaho mo, so hindi ka pwedeng umabsent basta-basta. Unless, otherwise, tatanggalin ka nila. No? So, kung ganun na gawing permanent na yung trabaho mo, halimbawa, 2 taon na, nandun ka pa rin, Sunday pa rin ang ano mo, wala ka pa rin day off ng Sunday, paano ka makakapag-worship? Then, i-approach po ninyo yung mga elders of the church and let us pray kung paano tayo makakapagtulungan sa isa't isa. Malay mo, no? Mayroong magbukas ng gawain sa Dubai. Gawin ka dong elder. Pwede kang i-train ng mga elders para daling ka doon. Eh, hindi yun ang expertise ko. No? Ano pastor Ano ako? Iba ang expertise ko. Ano ba ang expertise mo? Nagbebenta ng bahay at lupa. Sunday? Sunday talaga. No? Oo, yung tripping. Sunday talaga yun eh. Kaya lang, dapat hindi siya permanent. As much as possible, wag mong unahin yun. No? Dapat hindi siya permanente. Kaya pag-pray natin na makakuha ka ng mga kliyente, ng mga, tawag mo nito, na pwede silang mag-tripping ng ibang araw instead of Saturday and Sunday. No? So, etong mga excuses po na to, tandaan po natin mga kapatid, hindi po ito excuse sa pagliban. Ang ini-excuse po dito, pinapayagan kang magtrabaho. Pero do not neglect yung worship of the Lord regularly. Now, pwede kang magtrabaho. Pwede kang wag munang dumalo. Pero wag permanent. O wag permanente. So, sa providentially hindered mga kapatid, usually ang dahilan dyan, may trabaho kagabi, napuyat ako. Tama naman. No? Tama naman. Pero gaya nga ng sinabi ko, pag-usapan natin and let us pray kung paano ka matutulungan ng simbahan. Baka sakaling may kilala ang mga kapatiran na mas magandang kumpanya na day off ng Saturday, Sunday at pwede kang tulungan sa employment mo. No? Yun po yung ibig nating sabihin doon. Hindi po tayo mag-ano ng palakasan and we are not ensuring you na makakahanap ka ng trabaho pag lumapit ka sa mga elders mo. But we will pray na makahanap ka ng trabaho at pagtulungan natin kung paano ka makaka-attend ng Sunday o ng Lord's Day o ng Christian Sabbath regularly. Na? Sabi po ng salita ng Panginoon, let us not give up meeting together. No, neglect meeting together. So, tandaan po natin yan mga kapatid, ano? So, bakit po mahalaga na hindi natin i-neglect ang pagtitipon sa lokal na simbahan? Dahil ang Sabbath day
o ang Lord's Day ay ang araw na bukod tangi na blines ng Panginoon. Sabi nga, God blessed the Sabbath as means of blessing us in keeping it. Sige, Ate Gabi. That we may be sanctified by His word in keeping the Lord's Day. Sanctify them in truth. Your word is truth. Saan daw tayo nasa-sanctify? Sa word ng Diyos. Sa katotohanan. At ano yung katotohanan? Yung salita ng Diyos. At isa pa, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, sabi ng talata, no? It is by faith, no? For by hearing and hearing the word of God. Yung faith comes from hearing and hearing the word of God. So nade-develop ang faith sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Pwede namang online, Pastor. Kung providentially hindered ka. Ibig sabihin, may sakit ka, pwede yun. No? Pero kung wala ka namang sakit, pumunta ka sa simbahan. Let us celebrate the Lord's Day ng sama-sama. Alam niyo mga kapatid, ang irony ng tao, kaya pinagpapahinga ng Diyos ang mga tao. Ang irony kasi sa mga tao, patuloy nating sinisik yung blessing outside of God. Nakita na natin yan sa kamalian ni Adan at ni Eva. No? Anong kamalian nila? They seek yung blessing. Bakit? Sabi ng serpent, kainin mo to and you will be like God. Samantalang anong sabi ng Diyos? God created men in the image of God. Imagine niyo yun. Sa mata ng Diyos, nasa iyo ang imahe niya. Pero anong sabi ng Diablo? Kainin mo to. Magiging kamukha mo ang Diyos. Magiging kagaya mo ang Diyos. Mali nga eh. Kamukha mo na nga ang Diyos. Sabi ng salita. No? Ito yung irony. Kasi we seek blessing by means of our secular works. Ate Gabi? Exerting enormous time and energy only to earn a living. Anong hinahabol natin? Earning a living. Kaya tayo nagpapakahirap magtrabaho. Pero ang sabi ng Diyos, 6 days magtrabaho ka, 7th day magpahinga ka. Bakit? Kasi doon mo lamang matatagpuan, masusumpungan ang blessing and life eternal. Hindi lamang living, just a living. You are not earning a living. You have been given life eternal. No? By our God through the means of His Sabbath. Yung kanyang pagpapahinga. So gaya nga nang nasabi natin, ang Sabbath o Lord's Day, ang bukod tangi at kaisa-isang araw na sanctified and blessed by God. Ibig sabihin, ang ibang araw ba, Pastor, hindi blessed ng Diyos? No? Hindi blessed ng Panginoon? So mga kapatid, tandaan po natin God bless the Lord's Day so we can have a taste of heaven in this world, celebrating the praises of His glory and resting in His presence by the completed redemptive work of Jesus Christ, our righteousness. A taste of heaven pa lang po yan, mga kapatid. Kasi nandito pa rin tayo sa fallen world. And apart from Christ, everything is under curse. Apart from Christ, everything is under cursed. So if we are not celebrating yung araw na itinalaga niya to bless us, it simply means we are rejecting His offer of rest. Amen po ba mga kapatid? Nire-reject natin yung kanyang offer. Nire-reject natin yung kanyang alok na relationship with Him. So apart from Christ, lahat ay curse. So yung Sabbath, it is the blessed day. Monday, paano yun? Hindi na blessed yun, Pastor? Without Christ, hindi siya blessed. Tuesday, without Christ, hindi siya blessed. Kahit Sunday, without Christ, hindi siya blessed. Paano yun? Akala ko ba yung Sunday yung Lord's Day? Sunday is Lord's Day kapag ka nasa presensya ka ng Diyos. But if you are not in the presence of God, paano naging Lord's Day yun? Then, it is a day that is also cursed because of sin. Kapag ka wala tayo sa presensya
ng Panginoon. Mga kapatid, we are missing the point kung inakala natin na yung araw lang mismo ang binibless ng Lord. Hindi. Yung araw na itinalaga niya for us to celebrate His faithfulness. Kasi yung araw na yan ay mahalaga so that we may understand His loving kindness at yung kanyang redemption na ibinigay na sa bawat isa sa atin. No? Kapatid, tandaan po natin, God is sovereign. Ang only legitimate way to glorify God is to receive the blessing He bestows, Ate Gabi, in the celebration of His appointed Christian Sabbath, which is, ano yun? The Lord's Day. For in that day, we get to constantly receive the most important of all knowledge. Ano yun? The knowledge of God and assurance of His salvation. Makukuha po ba natin yan sa workplace natin? Hindi natin makukuha sa workplace natin yan. Kung nagtatrabaho tayo, "Hello, good evening, how may I help you?" Sabihin sa'yo nung kausap mo, "Alam mo ba, mahal ka ng Diyos?" Hindi Hindi ka gaganon ng kausap mo. Ang bungad sa'yo, "May problema dito sa aking connection." Di ba? Sakit sa ulo, di ba? Ganon kaagad yung problema. Hindi mo makukuha yung best knowledge. Yung most important of all knowledge. Outside of the presence of God. Outside of the presence ng kanyang mga hinirang na kanyang tinawag to celebrate Him. Sabi po ng Hebrews chapter 10, 25, we should not abandon our own meeting together as is the habit of some people, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a terrifying expectation of judgment, and the fury of fire which will consume the adversaries. Yung willful sin po dito, mga kapatid, hindi yung basta lang gumagawa ka ng mali, ng kasalanan, no? Ang willful sin po dito na tinutukoy ay yung willful omission of the assembly of God's people. Yung, maintindihan naman ng Panginoon, saka na lang ako attend, tinatamad ako ngayon Saka na lang ako attend, maintindihan ng Diyos. So yun po yung willful omission. Nagiging habit po kasi yun, mga kapatid. Parang sa school, simpleng bagay lang. Pag nag-absent ka sa school, isang beses, okay lang. Pangalawang beses, medyo okay pa rin. Pangatlong beses, medyo okay pa rin. Isang linggo kang umabsent, parang ang dami mo nang na-miss. Now, after 2 weeks kang umabsent, pagbalik mo, hindi mo nakilala yung mga kaklase mo. Out of place ka na, OP ka na. Anong mangyayari? Ayaw mo nang umattend. Ayaw mo nang pumasok. Ganon din po sa simbahan. No? Feeling OP ka na dahil hindi ka nakakasunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pero ito po yung mabuting balita. Hindi nagsasawa ang Diyos na mag-invite sa bawat isa sa atin. In fact, paulit-ulit na ini-invite ang bawat isa sa atin to come to Him and find rest. No? Mga kapatid, the neglect of the assembly of God's people is a form of trampling underfoot the Son of God and regarding as unclean the blood of the covenant by which we are sanctified, and an insult to the Spirit of grace, deserving of severe punishment. Severe punishment talaga? No? Severe punishment talaga. Pinapunish ka lang dahil hindi ka umattend. On the contrary, mga kapatid, hindi po masungit ang Diyos. Kaya niya sinasabi na deserving of punishment ang mga ninineglect ang kanyang invitation to celebrate Him in His appointed day. On the contrary, siya ay ganyan klaseng magmahal. He wants to regularly meet you so that you may regularly na maranasan yung kanyang pagmamahal sa iyo. Ganyan kanya kamahal, kapatid. Kaya patuloy kanyang inaanyayahan na lumapit sa kanya
at tanggapin ang kapahingahan na inaalok niya. Alam niya yung kahinaan ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Maging lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa atin. Alam ng Diyos. And praise be to God, we have a wonderful blessing to respond to God's calling. Imagine, mga kapatid, ang Diyos mismo ang nagsasabi, magpahinga ka. Kasi by nature, hahabulin mo yung inaakala mong tama. Kaya kailangan magpahinga ka. Pause for a while, rest in the presence of God, learn from the loving kindness of our Lord. And He wants you to come to Him and rest upon Him. Christ has offered Himself for the forgiveness of our sins, that through His completed redemptive work, we may enjoy entering His rest. Ano pong sabi ng Hebrews chapter 10 verse 14? Therefore, since we have a great high priest, binasa rin po natin ito kanina, di ba? Sabi niya, who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let's hold firmly to our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things, just as we are, yet, ano sabi? Without sin. Therefore, let's approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace for help at the time of our need. Purihin ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Panginoon, dakilain ka at luwalhatiin. Salamat po sa patuloy na pagpapaalala na kailangan namin magpahinga. Hindi po para lamang walang gawin at tanggapin ang lahat-lahat ng pagpapala ng malayo sa iyo, kundi nais po ninyo na magpahinga kami sa inyong presensya. In fact, you want us to come to you so that we may find true rest. Salamat po ng marami sa patuloy na pag-aalok ninyo sa amin na kailangan naming lumapit sa inyo upang kami po ay lalo pang matuto at lalo pa naming maranasan ang paglilinis na nagmumula sa inyong salita lamang. Salamat ng marami, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal ninyo. Patuloy po ninyong iparanas ang pagkilos ninyo sa buhay namin upang sa gayon, hindi lamang namin ito basta narinig ngayong hapong ito, kung hindi tulungan po ninyo kami na ipamuhay ito sa mga susunod pang araw ng aming pamumuhay bilang mga mananampalataya. Pagpalain po ninyo kami ng inyong pagmamahal, kagaya po ng ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Patuloy po ninyong ipadama ito sa amin kahit na wala po kami sa inyong panambahan. Pero patuloy din po ninyo kaming akayin every Lord's Day so that we may continue to receive your grace through the fellowship of your Holy Spirit and the fellowship of one another. This we pray in Jesus' name. Amen. God bless po sa bawat isa.